Hello, magandang araw. Andito ulit ako sa garahe para magpalit ng air filter nitong ating ADB 160. Ito yung aking ADB 160 na 2024 model. At ang tinatakbo pa lang niyan ay, tingnan natin. Yan, nasa 6,700. Kasi bihira ko naman ito gamitin, kaya ganun. Bali, magto 2 years na siya sa March. Then, tignan natin kung gano'n nakarumi yung filter nitong ating ADB na tumakbo na ng 6,000. At ito ipapalit natin sa kanya. Ayan, nabili ko lang to sa TikTok shop. Nandiyan yung link sa baba. Makikita nyo. Tignan natin yung quality nito at pagkumpara natin dun sa original na nakalagay. Tignan natin kung ano yung pagkakaiba nila. Pakita ko muna sa inyo yung nabili natin. So, ayan siya. Matigas din naman yung mga parang foam niya or yung papel na nakalagay dito. Masinsin din naman. Baklasin muna natin itong ating stock na bearings. Tignan natin kung ano yung itsura na nito, kung gano'n nakarumi. Ang kailangan lang naman natin ay Phillips screwdriver lang naman. Wala naman special tools na ginagamit dito. So, 1, 2, 3, 4, 5. Laro pa ba dito? Okay, 6. So, pakasan na natin. Yan. Tanggalan na natin itong cover niya. At ayun. Ito yung cover natin. Medyo malinis-linis pa naman to dahil nung nagka-PMS ako nung nakaraan. Pinalinis ko na rin naman to kahit na paano. Yan, kaya hindi siya ganoon kadumi. Pero yung ating fishbone filter, tingnan natin. Ayan, hindi na siya kadumi. Sobrang itim na. Kaya napakadumi. Ayun, tanggalin na natin itong fishbone filter niya. Para mas makita pa natin ng mas malapitan kung gaano talaga kadumi ito. Yan, meron lang siyang tatlong tornilyo. Yan, tanggal na. At ayan, 6,000 kilometers, 6,700. Ganyan na yung itsura niya, ganyan na siya kadumi. So, palitin na talaga. Medyo mayroon pa namang natitirang malinis na part dito, pero hindi naman to washable. So, kailangan palitan na natin. Ngayon, tingnan natin kumpara natin yung ating bagong binili dito sa ating stock na filter. Ayan siya. So, almost the same lang din naman sa likod. Yan. Ayan yung itsura nila. Ito, mas pulido siguro yung gawa nito. Hanggang gilid, meron siyang aluminum na harang. Ito, wala. Yung ilalim lang tsaka ibabaw. Pero, kung titignan naman natin, halos same quality lang din naman. At malalaman natin yan kapag ginamit na natin. At pag tumakbo na to ng siguro mga 2,000 kilometers, tignan natin yung magiging itsura niya. Ngayon salpa ko na to dahil malinis naman yung loob. Dahil sabi ko na linis na naman to nung nakaraan. So ang gagawin na lang natin ay ikakabit natin yung ating bagong filter. Pero punas-punasan din naman natin kahit konti. Kahit malinis. So kabit na natin itong ating bagong air filter. Same lang kung paano natin tinanggal. Tornilyo. Ayan, lapat na yung ating bagong air filter. Balik na natin yung kanyang cover. At yan, medyo punas-punasan natin ng konti.
Medyo may tubig ng konti dahil naglinis ako kanina. Bago ko to ginawa, nilinis ko muna. Ayan. Kasi nag-uulan ngayon, kaya medyo maputik. Yan, malinis na malinis na. Okay, balik na natin. So same lang kung paano ginawa natin kanina pagtanggal. Lagyan natin yung mga tornilyo. So ayun, ikabit na natin yung ating bagong air filter. Itong ating luma, siyempre, tatapon na natin. Wala naman tayong pagkagamitan nito. Sabi ko nga, after mga 1,000 or 2,000 kilometers, bubuksan ko ulit to. Tignan natin kung gaano ka-effective yung ating nabili na filter. Ito yung magandang alternatibo para sa mga air filter. Kung wala ka masyadong budget, gaya ko, ito yung mas mura kasing option to. Hindi gaya sa mga original na medyo may kamahalan kasi yung filter ng ADB. So nag-try tayo ng ibang air filter na mas mura. So, tignan natin kung mas effective ba kagaya ng original na filter ng Honda. So yan muna, kung gusto mo i-try, nandiyan yung link. Pwede mo i-check out para masubukan mo rin. Salamat!